Evan, ano ba ang naging punto ng argumento ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang motion sa Sandigan Bayan para nga i-withdraw yung warrant of arrest laban sa kanya? June, bagamat extraordinary, nais ng kapo ni Senator Jinggoy Estrada na bawiin o i-withdraw ng korte itong warrant of arrest laban sa kanilang kliyente. Ayon sa kanyang abogado, hindi malinaw yung mga kaso na inaakusa dito kay Estrada at hindi din sila nabigyan ng kopya ng resolusyon ng mga isasapang kaso laban kay Senator Estrada. Inilabas ngayong hapon ng Sandigan Bayan 2nd Division ang arrest warrant at whole departure order para sa kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Dahil bailable offense ang graft, personal na naglagak ng piyansa si Senator Estrada na nagkakahalaga ng 90,000 pesos pasado alas 4 ng hapon ngayong araw. Kasama nito ang ilang opisyal mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Sa pahayag na inilabas nito bago magpunta sa korte, mariin itong itinanggi ang mga paratang laban sa kanya. Isinasangkot si Estrada sa umano'y illegal na insertions sa 2025 budget at nakatanggap umano ng higit 573 million pesos na kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Ayon pa sa mambabatas, umaasa siya sa patas na pagtrato sa kanyang kaso at mananaig ang hustisya at katotohanan. Kaninang umaga naman ay naghain ang kampo ni Estrada ng urgent motion to withdraw issuance of warrant of arrest sa kasong graft at plunder. Ayon sa kanyang abogado, hindi sila nabigyan ng kopya ng resolusyon ng Department of Justice at ng Office of the Ombudsman patungkol sa mga kasong isasampa laban sa mambabatas. We kind of understand that what we filed was extraordinary, but we hope that the justices of the Sandigan Bayan will understand that we, through our client, have not received a copy of the Ombudsman resolution charging him with crimes. We have not received a copy of the DOJ resolution charging him with crimes, namely anti-graft, 2 counts, and 1 count of plunder. Giit pa ni Attorney Austria, hindi rin umano maliwanag ang mga alegasyon na inaakusa kay Estrada. Umaasa sila na didinggin ng korte ang kanilang motion, ngunit tatalima at didinggin nila ang mga magiging tugon dito ng anti-graft court. I'm just wondering about the timing. Oo. I'm just wondering about the timing because normally you would be given a copy of the resolution so you can answer it. Wala talaga. Malaki ang pagbabago between the time that the good senator was under investigation and the time na na-file yung mga paratang laban sa kanya. Absolutely, pwedeng sabihin nagkagulatan talaga. Even sa DOJ, didn't receive any notices? No. Para sa kasong plunder, no bail ang rekomendasyon ng Office of the Ombudsman. June, bukod kay Estrada, dumating din ngayong hapon si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan upang maglagak din ng 90,000 pesos na bail para sa kasong graft. Kinumpirma yan ni 2nd Division at Presiding Justice Geraldine Econg. Sa ngayon, hinihintay natin kung makakapaglabas na rin ba ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division na humahawak naman ng non-bailable offense na kasong plunder. Ayon kay Presiding Justice Geraldine Econg, hanggang ngayon ay nagkakaroon ng deliberasyon ang naturang dibisyon ng Sandigan Bayan patungkol nga dito sa inihain ng motion ng kampo ni Estrada. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Evan Alvarez.